serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas, World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF Agency Summit 2024 sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City nitong Lunes, Agosto 19. Alinsunod sa temang Gabi ng Pagkakaisa, ipinagdiwang sa naturang pagtitipon ang matagumpay na paglulunsad ng BPSF, ang pinakamalaking government service caravan sa buong bansa na isinagawa sa 21 lalawigan sa loob lamang ng isang taon. Narito ang buong mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay ng BPSF Agency Summit 2024. Maraming salamat sa ating butihing Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, former President and Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, and makita natin there are many members of the cabinet here and many members of local government, many members of the legislature. And I greet you all because your presence here once again exemplifies what we are trying to do in bringing all of government together and bringing all of government to gain that synergy to make the services that we bring to our people better, faster, more efficient, and more relevant. The Pasay City Mayor, our host for this event, Pasay City Mayor Imelda Rubiano, the PAO Chief is also here, Attorney Percy Acosta. At babatiin ko na rin yung ating mga awardees and beneficiaries of Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ngunit nung tinatawag ang mga pangalan, nauna na si Sandro. Sumunod si Martin. Binulungan ko si former President GMA. Kako sa kanya, parang may lutong Macau yata itong pagka-awardee.
Pero alam ko naman alam ko naman nagtrabaho sila ng gusto at talagang binuo nila itong proyektong ito. My fellow workers in government, distinguished guests, magandang gabi po sa inyo lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang gabi ng pagkakaisa, ang tagumpay ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ang BPSF ay naging simbolo ng ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar ng bansa na kung minsan hindi nararamdaman ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Bukod pa niyan, ito rin ay kumakatawan sa pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim nito, tayo ay nagtutulungan upang mailapit ang serbisyo sa taong bayan. Mula doon sa amin, sa Ilocos Norte, hanggang sa Tawi-Tawi, nalibot na ng BPSF ang iba't ibang probinsya. Nakadaan na ang BPSF sa 21 probinsya sa loob lamang ng 1 taon. Dahil sinimula natin to, wala pang 1 taon eh. Nakapagbigay tayo ng lagpas 12 bilyong piso na halaga ng serbisyo at halos 5 bilyong piso na tulong na pinansyal sa humigit kumulang 2 milyong benepisyaryo. Nakapaghatid tayo ng bakuna, permit, birth certificate, SSS registration, pati na yung application para sa mga utang, PhilHealth registration, kasama na pati ang konsulta, driver's license, NBI clearance, pasaporte, at marami pang iba na pangangailangan ng taong bayan na nahihirapan dahil malalayo ang mga tanggapan ng pamahalaan, lalo na kung sa regional gagawin. Kaya naisip namin, ito ang nakita ko, at naging matagumpay naman dun sa amin sa Ilocos Norte, tayo na lang ang pupunta dun para hindi na mahirapan ang tao. And that is the main concept behind BPSF, is that we perfectly understand. Nag-umpisa yan sa ospital. Bakit yung mga pasyente pumupunta sa ospital, masyado nang late, masyado nang malubha ang kanilang sakit. Kung minsan, wala nang magawa. Basta't gagawin na lang komportable yung tao. Dahil napakahirap. Napakahirap iwanan ng trabaho, napakahirap iwanan ng ang mga bata, napakahirap maghanap ng sasakyan, lalo na kung malalayo, mahal ang pamasahe. Kaya binaliktad natin, ba't sila pa ang pupunta sa atin? Kaya ito, ngayon, nakita natin ang BPSF. Yan ang naging buhay ng pag-iisip na yan. At sa aking palagay, napakaganda ang naging resulta. Patunay lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo'y nagkakaisa. Kaya kaya natin baguhin, pabilisin at ilapit sa mga mamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Sabi nga nila, basta't gugustuhin natin, mahahanapan natin ng paraan. Yan ang tinatawag na asikasong Pinoy. I-apply natin ngayon sa pamahalaan. At dahil ginusto at isinapuso ninyo, naging matagumpay ang BPSF. Kaya naman, para sa ating mga lingkod bayan, local government unit at ibang katuwang sa adhikayang ito, salamat naman sa inyong dedikasyon at walang sawang paglilingkod at ang inyong sakripisyo. Congratulations. Ang pagpapakita ninyo ng sipag at kalinga, naaarawan man, nakabilad man sa araw, o kagaya ng sinasabi ni Speaker, kundi naman basa sa pawis, nababasa naman ng ulan, maihatid lamang ang serbisyo publiko, ay hindi ito matatawaran. Sana ay mapanatili natin ang walang sawang paglilingkod at bigyang halaga ang tiwala sa atin ng taong bayan. Sa ating mga kababayan, para sa inyo po ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Nawa po sa pamamagitan ng BPSF ay nakatulong kami upang makabuti sa inyong mga kabuhayan. Ang iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan at nagkakaisa upang matugunan ng mas maayos at mas mabilis ang mga pangangailangan ng taong bayan.
Sa katunayan, ang ilang mga lalawigan ng ating nabisita ay nagsasagawa ng kanilang sarili na tinatawag na ngayon na mini BPSF. Bukod sa mga napuntahan na, sasadyain pa natin ang 61 probinsya sa bansa. At dahil nakita natin ang kahalagahan ng programang ito, lain din nating magtayo ng bagong Pilipinas Servicio Center sa ilang mga lalawigan para sa tuloy-tuloy na pagproseso ng mga pangangailangan ng ating mga residente. Ngunit hindi pa rin dito natatapos ang trabaho natin. Hinihiling ko sa lahat na ang ating mga iba't ibang may ahensya ng pamahalaan, kasama lalo na ang local government unit, na patuloy pa nating pagbutihin, pabilisin at palawakin ang mga serbisyo upang maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan nasan man sila naroroon. Gamitin natin ng lubos ang teknolohiya upang lalo pang mailapit sa mga Pilipino ang pamahalaan. Hiyakatin din natin ang ating mga mamamayan na sumali dito sa Serbisyo Fair at gamitin ang pagkakataon na mapabuti ang kanilang paghahanap buhay at ang kanilang pagtulong sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Maaasahan po ninyo na sa bagong Pilipinas, ating itataguyod ang magandang kinabukasan sa bawat isang Pilipino. Maging inspirasyon natin lahat ang tagumpay ng BPSF. Patuloy tayo na magsikap sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas, kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad, magtagumpay sa buhay at makatulong sa iba na nangangailangan din. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang BPSF. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dinagdagan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang tulong pinansyal na matatanggap ng mga displaced overseas Filipino worker o OFWs sa 150,000 piso mula sa dating 50,000 piso. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, ipinag-utos ni Pangulong Marcos na taasan ang halaga na ibibigay sa mga Pilipinong naapektuhan ng kaguluhan sa ibang bansa. Bukod pa rito, ang tulong na matatanggap ng mga pamilya ng mga OFW pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Tiniyak naman ni Cacdac na magbibigay rin ang Department of Health ng serbisyong medikal sa kanilang pag-uwi habang nakaabang rin ang tulong pangkabuhayan mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blodes. Voluntaryo at hindi pa ipinag-uutos ang pagpapauwi sa bansa para sa mga Pilipinong nakatira sa Lebanon dahil sa nangyayaring tensyon doon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na wala pang gera na nagsisimula sa nasabing lugar. Ang payo lamang ng mga ito sa mga Pilipinong nakatira doon, nakabubuti pa rin ang maagang pagpapauwi habang nakabukas pa ang paliparan. Sasagutin anya ng pamahalaan ng plane ticket ng mga Pilipino na nais makauwi sa Pilipinas. So kayo 356 na inuwi, yan bayad ng pamahalaan. Either DFA or yung Department of Migrant Workers. Ako ba? Depende kung anong status sila. Samantala, sinabi ni De Vega na noong buwan pa ng Nobyembre ng nakaraang taon, nanawagan ang mga ito para sa voluntaryong repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon dahil sa tensyon na nagsimula noong inatake ng Israel ang Hamas. Nakahanda naman anya ang mga tulong para sa mga Pilipinong nais mapauwi. Kasi yung Southern Lebanon, yung border nila is Israel at saka hindi ka pwedeng tumunod dyan. Sa border mismo, may mga Hezbollah operatives na bumabana, nagpapabaril sumasabog ng mga missile papuntang Israeli territory. Bumabawi naman yung Israel. Kaya doon mismo sa border, wala ng Pilipino doon. Si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa 738 na mga Pilipino sa Lebanon ang humiling para sa kanilang repatriation. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio na inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga ito sa Pilipinas. Maari na rin anyang ilipat ang mga ito sa ibang bansa na hindi kailangang pumunta sa Pilipinas depende sa sitwasyon ng mga ito. May ilan na rin nagdadalawang isip kung itutuloy pa ang pag-uwi sa Pilipinas. Kadalasan po dito sa area nito sa aming pong karanasan, ang ganito mayroong mga sitwasyon, talagang dadalawang isip silang umalis. Dahil hindi pa ho kasi talaga nila nararamdaman na mayroon talagang matinding tawag ng sitwasyon na sila ay umuwi. Katulad po sa Israel, if you remember, na kahit po nagkakaroon na talaga ng mga matitindi tayong paghihikayat sa kanilang umuwi, they will always prefer to stay. But nevertheless, kaya po taman tayo nagagarantiya as long as they will be requesting for repatriation. Samantala, sinabi ni Ignacio na walang nadamay o nasaktan na Pilipino sa Lebanon at patuloy pa rin nakatutok ang OWA sa mga Pilipinong naapektuhan ng nasabing tensyon. But what we can guarantee, tayo po ay ready na. Dadagdag lang po tayo ng additional funding para dito sa Lebanon, sa Jordan at saka sa Israel. Yan, lahat po ng mga post natin yan. Si OWA Administrator Arnel Ignacio. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na ilapit ang space technology sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Philippine Space Agency o PhilSA Director General Jose Marciano Jr., sa ganitong paraan madaling maipapahayag ang mga mabebenepisyo ng space technology sa pagtugon sa mga programa ng gobyerno. Inihayag ng Pangulo ang kautusan matapos talakayin ang kasalukuyang State of Utilization of Space, Science and Technology at aplikasyon nito sa bansa. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos, nakipagkasundo ang PhilSA sa iba pang space o space agencies ng iba't ibang bansa tulad ng Japan, United Kingdom, France, South Korea at Amerika. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Layo ng Pilipinas na maging isang space-capable na bansa. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, nakatutok ito sa pagbuo at paggamit ng iba't ibang satellite para makamit ito. Ipinaliwanag ni PhilSA Director General Jose Marciano Jr. na ang satellites ay parang proxy sa mga astronauts. Ang satellites anya ang gagamitin para sa operasyon at kokontrolin ang nasa kalawakan. It could also mean you have rockets to bring things to space. But at the very least, it means you have infrastructure that you operate and control in space, like satellites. That makes us spacefaring. So we are spacefaring by that definition already because we operate and control our own satellites going around the Earth. Si PhilSA Director General Jose Marciano Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinupuri ng iba't ibang international space agencies ang Pilipinas dahil sa space agency nito. Ayon kay Philippine Space Agency Director General Joel Joseph Marciano Jr., nag-alok pa ng suporta ang ibang space agencies mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ni Marciano na malaki ang bahagi ng bansang Hapon sa space technology activities ng Pilipinas. When they first learned that the Philippines has a space agency, the first thing that we hear from them is, "Congratulations, how can I help you?" Oh. Right, so that's really great. You know, we were young, we were building up during the pandemic as well, and we have other countries extending assistance. Si PhilSA Director General Jose Marciano Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakahanda silang isakatuparan ng anumang utos mula sa nakatataas kaugnay sa seguridad sa West Philippine Sea o WPS. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni AFP Colonel Francel Padilla na patuloy ang pagpapatrolya ng sandatahang lakas sa territorial waters ng Pilipinas sa kabila ng panibagong agresibong aksyon ng China. Binigyang diin ni Padilla na wala na ring maaaring pipigil sa Pilipinas sa anumang gagawin sa mga katubigan na nasa teritoryo ng bansa. Wala pong magbabawal sa atin kung ano pong gawin natin daan. So how we operate, how we do things, how we resupply and rotate our personnel, discretion po ng ating bansa yan. Si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Estados Unidos at Pransya nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kasunod ng huling insidente ng pangbabangga ng dalawang Chinese Coast Guard vessels sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Ang insidente ay nangyari malapit sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea nitong Lunes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Kapwa nagpayag ng suporta ang Estados Unidos at Pransya sa Pilipinas kasunod ng huling insidente ng pambabangga ng dalawang Chinese Coast Guard vessel sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea kahapon. Sa isang ex-message, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na nakikisa ang Estados Unidos sa Pilipinas sa pagkondena ng peligrosong pagkilos ng Chinese Coast Guard na panganib sa buhay at nakapinsala sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Tiniyak pa ng embahador na committed ang Estados Unidos na suportahan ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Sa isang statement, nagpahayag naman ng pagkabahala ang French Embassy sa Manila sa insidente at ipinanawagan ang pagrespeto sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kasabay ng pagpapaalala sa desisyon ng Arbitral Court noong July 12, 2016 na pabor sa Pilipinas. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. May posibilidad na naglalabas-pasok sa Pilipinas si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang pinalutang ni Senador Sherwin Gatchalian matapos ibunyag ni Senadora Risa Ontiveros na nakalabas ng bansa si Guo nitong July 18 patungong Malaysia. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Pinalutang ni Senador Sherwin Gatchalian ang posibilidad na naglalabas-pasok na ang Pilipinas si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag na ito matapos ibunyag ni Senadora Risa Ontiveros sa nakalabas ng bansa si Guo nitong July 18 patungong Malaysia. Pero ayon kay Gatchalian, nitong August 15 lang ay naghain si Guo ng kanyang counter-affidavit sa kinakaharap niyang kasong human trafficking sa DOJ. Ang counter-affidavit na ito anya ay notaryado ng isang attorney Elmer Galicia noong August 14. Pinapuntahan anya ng senador ang abogadong ito sa kanyang opisina sa San Jose del Monte, Bulacan at kinumpirma nitong personal na humarap sa kanya si Guo para panumpaan ang dokumento. Kaya naman, giit ni Gatchalian, kung totoo ito ay pinapakita lang na nakalabas ng bansa at nakapasok muli ng Pilipinas si Guo sa kabila ng warrant of arrest na kinakaharap nito. Kaugnay nito, nire-rekomenda ng mambabatas na imbitahan itong si Atty. Galicia sa magiging susunod na pagdinig ng Senado tungkol sa issue kay Guo. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, pagkakaroon ng mga bagong kalsada, isang hamon para sa veterinary quarantine station sa Rehiyon 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. May saakarit itibiyang ti Veterinary Quarantine Station Region 1 ti paragtaod dagiti dadakkel a kalsada iti Region 1. Dati tinbatad ni Regional Quarantine Officer Dr. Joshua Gazmen iti usapang agrikultura program. Kuna na nga iti bayet nga dati dua nga opisina da. Iti main office iti Lingsat San Fernando City, La Union. Ken iti sub-office iti Lawag City International Airport. Inbatad ni Gazmen nga addapay dagiti animal quarantine checkpoints a naipwesto amin iti probinsya ti Pangasinan. Gaputa adu dagiti kalsada ket adumet dagiti paglusutan dagiti gibiyahe iti produkto nang runa iti karne ti baboy a posible a maapektaran iti ASF. Inpagamo ni Gazmen nga adda iti masansanay nga opisyal para iti Ilocos Norte nga agbantay iti iliti pagudpud. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Price freeze ipinatupad sa La Union sa gitna ng deklarasyon ng State of Calamity. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nang ipatungpal ti price freeze kadagiti nasken at agilako kang runana na proseso o produkto ken produkto ti agrikultura ditoy probinsya ti La Union agiga iti Setyembre 28, 2024. Segunda ito iti La Union Price Coordinating Council kalpasan ti panakay deklarati state of calamity may basar ti Provincial Council Resolution number 1230-2024 gapo iti epekto ti habagat ken bagyo Karina. Sigon ti Department of Trade and Industry natalgad ti presyo ken supply dagiti kang runana tagilako na monitor iti Agosto 15 kadagiti amin nga ili ti La Union. Awan ti madlaw pa naggraw ti presyo ken awan ti kinakurang dagiti stock bayat nga agtultuloy aban bantayan dagiti aglaklako ti agdama a level ti stock. Nang ipatungpalmet ti Department of Health ti monitoring kadagiti agas ken inventaryo manipod kadagiti kumpanya ti agas ken paglakwan ti agas. Ti panagmonitor ti presyo ket suruten dagiti ahensya mangipatpatungpali ti Price Act kas iti DTI, DOH ken Department of Agriculture. Panggap daytoy nga aramid sa lakniban dagiti consumer manipod iti di na inkalintagan na panagnato ti presyo dagiti kangrona nakasapulan. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert, na naulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Morongan, Armed Forces of the Philippines na mahagi ng ilang pre-loved items sa mga FR o Friends Rescued sa himpilan ng 78th Infantry Battalion sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang mga FR sa Friend Rescued and 78th Infantry Battalion, hapaumuno ni Lieutenant Colonel Joseph Bugawan, inakakarawatin mga pre-loved ang mga panapton at ikang hapamilya, hananay batalyon na Commander han 78th IB nga Colonel Oliver Alvior. Gindumaran panhatag hakampon 78th IB, Barangay Lalawigan, Borongan, Eastern Samar. Dakan pasasalamatan pamilyan mga FR sa irang mga nakarawat nga panapton, ug haiba pa nga waray sawa nga nagpapaabot han tambulig kaira. Sugad man, pinasalamatan gihapon ni Lieutenant Colonel Bugawan hi Colonel Alvior haygin pahamtang nga tambulig. Nagpapakita ini nga bisad di rin hayeto na mumuno iton 78th Infantry Battalion, inaada lagi hapon ha iya kasing-kasing ang pagbulig ng mga FRs nga anay niya na buligan hay larumhan iya paumuno. Ginsisiguro ni Bugawan nga ipapadayon nanto ng tikangan han anay batalyon commander nga nagpapahat hingkaangan nga tambulig ug ayuda nga da mga FRs nga makakabulig hiton ira pag-urusa. Tikag diliha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. State of Calamity ipinatutupad sa lungsod ng Maasin, Southern Leyte dahil sa dengue. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jev Vic Epis.
Ang dakbayan sa maasin sa probinsya sa Southern Leyte nideklarar og state of calamity tungod sa dengue outbreak. Sa giluwatang pamahayag sa dakbayan ni adtong niaging semana, si Maasin City Mayor National Mercado nihangyo sa sangguniang panlungsod nga gipangunahan ni Vice Mayor Maloni Samaco nga idaklarar ang dakbayan sa state of calamity tungod sa pagsaka sa kaso sa dengue. Posible nga karong simanaha ipagawas na sa sangguniang panlungsod ang resolusyon sa pagdeklarar sa state of calamity aron kini mapirmahan ni Mayor Mercado. Sa pinakaulahing monitoring sa Maasin City Health Office, nakarecord sila og kapin 300 nga kaso sa dengue gikan niadtong Enero 1 hangtod Agosto 10 sa kasamtangan nga tuig. Mas taas kini kung itandi sa susamang bulan sa tuig 2023. Dugang pa nga anaa sa 50% sa kabaranggayan sa dakbayan ang naapektuhan na sa dengue. Kini sumala ni Dr. Francis Satan, City Health Officer sa Maasin. Gikan sa Sugod Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas. World Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jevic mula dyan sa Sogod at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, isang sugatan na miyembro ng New People's Army o NPA na huli ng 58th Infantry Battalion. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Nadakpan sa 58th Infantry Battalion ang usa ka samaron ng NPA human sa nitubog enkwentro tali sa mga sundalo ng NPA sa barangay Mananumdaan, Medina, Misamis Oriental niadtong Agosto 18 ning kasamtangang tuig. Sa gipahigayon ng intense military operation sa 58th Infantry Battalion, din ilang na enkwentro ang dili mominos na pulo ka mga miyembro sa NPA nga milungtad og 10 minutos aga pagsinukliyahe sa bala. Nakuha sa mga sundalo ang mga backpacks nga dunay sulod nga mga supplies o nadakpan usab ang usa ka miyembro nini nga samaron human sa gipahigayong hot pursuit operation. Galayon ang maong nga samaron gidala sa mga sundalo sa pinakaduol nga balay tambalanan. O sa kasamtangan ang maong samaron katiman na si mga doktor. Samtang niadtong Agosto 16 ning kasamtangang tuig nakumpiska usab ang usa ka M16 rifle pinaagi sa enkwentro tali sa 58th Infantry Battalion o sa mga rebuilding grupo didto sa barangay Balason, Hingoog City. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga biktima ng sunog sa Barangay Camino Nuevo nakatanggap ng agarang tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yang encabeza el gobierno local de Zamboanga na encabezamiento del alcalde de la ciudad de Dalipe con el dalida de ayuda para la mga biktima de quema na Calle Claro, Barangay Camino Nuevo na esa ciudad ayer. El mga biktima quieta está na Camino Nuevo Covered Court y recibe food packs, agua, mga comida, sleeping kits y otros pa mga ayuda. Unido del alcalde y distribuhi con la ayuda al Sangguniang Kabataan Federation President del ciudad y Konsehal Carol Julian o CJ Dalipe. Ta-alcanza 65 mga pamilya o 254 mga individual al sa epekto por causa na quema y ocurri naman siya ng barangay base na assessment y profiling ta continua conduci al City Social Welfare and Development Office. Ta-alcanza también na 65 mga caserías el yang tubok na quema, donde 62 el total damage y 3 el como partially damage. Desde aquí na Ciudad Zamboanga, esta si Justin Bulanon para ng Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, 4 na bagong teen centers, opisyal na inilunsad ng pamahalaan ng Lanao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir.
Opisyal nga gipahigayon ang pag-ablis o upat ka bag-ong teen center sa lokal nga gobyerno sa Lanao del Norte sa mga napiling eskwelahan sa lalawigan. Ang Provincial Population Office ang nag-unang nagdumala sa inaugurasyon sa mga teen centers nga kini. Mahimutang kini sa Arsenio A. Gibranza National High School, Bansarville National High School, Lala National High School ug Diego H. Patigayong National High School. Kini usa ka maayong sinugdanan sa paghatag og usa ka nagatiman ug nagsuporta nga palibot para sa mga batan-on. Ang upat ka mga center para sa mga batan-on sa Lanao del Norte dugang sa operasyonal nga 3 ka center gikan sa 2023. Ang total adunay 7 ka center para sa mga batan-on sa probinsya. Ang tumong sa mga center maawang paghatag og mga luwas nga lugar para sa mga batanong diin sila makabuhat og laing-laing makahuluganon nga mga kalihukan, mangay og tabang og maghimo og koneksyon sa ilang mga kauban. Sumala sa mensahe ni Ananet Daniel, Provincial Population Officer, yang gisabot ang pangutana kung nganong gitukod ang mga center sa probinsya. Ingon niya, kini gihandom nga musulbad sa posibleng hinugdanan. Ngano ang Region 10 ang nag-una nga rehiyon nga adunay taas nga ihap sa mga kaso sa teenage pregnancy sa tibuok Pilipinas. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ang overall balance of payments o BOP position ng bansa ng surplus noong nakaraang buwan, isang reversal mula sa deficit noong Hulyo ng nakaraang taon. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos na inilabas ng BSP nitong Lunes ay lumitaw na ang BOP position sa nasabing buwan ay nagtala ng surplus na $62 million mula $63 million na deficit noong July 2023. Ang BOP ay ang kabuuan ng economic transactions ng isang bansa sa iba pa sa mundo para sa isang partikular na panahon. Ang overall position ay maaaring sa surplus, deficit o balance. Para sa January to July ngayong taon, ang BOP position ay nagtala ng surplus na $1.5 billion, mas mababa kumpara sa $2.2 billion na surplus na naitala noong January to July 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nagbabala naman ang Department of Agriculture o DA na hindi ito mangingiming kasuhan ang mga nagtatangkang magpuslit ng mga alagang baboy na may African Swine Fever o ASF. Ito ay makaraang sampahan ng kaso ng ahensya ang nasa likod ng mga nasabat na sunod-sunod na ibinabiyaheng may sakit na hayop at may peke at recycled na shipping clearance kamakailan sa Kalakhang, Maynila. May na-monitor din ang ahensya na may namimili pa umanong may mga karamdamang baboy sa social media. Matatanda ang 3 sunod-sunod na nakahuli sa iba't ibang border control ng animal checkpoint sa Metro Manila noong mga nakarang araw ang pinagsanib na puwersa ng Bureau of Animal Industry o BAI ng DA, kapulisan at mga kawani ng Quezon City Local Government Unit o LGU. Ang pinakahuling insidente ng naharang na truck na may lulang infected na mga baboy ay naganap sa checkpoint sa Mindanao Avenue noong Sabado,
Agosto 17 bago pa ito makalabas ng Metro Manila mula sa Tiaong, Quezon. Sa unang opisyal na ulat ng DA noong linggo, 2 ang truck na tinukoy na naharang sa magkahiwalay na lugar noong Sabado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, halos 50 milyong pisong halaga ng smuggled agricultural goods ang nakumpiska ng mga opisyal ng Department of Agriculture o DA at Bureau of Customs o BOC nitong Lunes. Nasamsam ng mga otoridad ang 325 toneladang puting sibuyas at mga kahon ng carrots, kamatis at mga garapon ng Chinese kimchi sa pagsalakay sa isang bodega na may 2 cold storages sa barangay Bangkulasi sa Navotas City. Ang mga produkto ay pinaniniwalaang nagmula sa China at tukoy na ang mga consignee, subalit masusi pang iniimbestigahan kung sino ang may-ari ng bodega. Ayon sa DA, umiiral pa ang importation ban sa sibuyas dahil sa pagbaha ng supply. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Navotas, ang gusali ay walang business permit para mag-operate. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating Balitang Pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Inilatag ang pulang carpet ng lokal na pamahalaan ng Maynila para kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo nitong Lunes. Nagsagawa ng Heroes Welcome ang lokal na pamahalaan para kay Yulo na kinukonsidera nilang anak ng Maynila sa City Hall. Nagpasalamat naman si Yulo sa pagpapakilala sa kanya bilang atleta at sa mga suporta at dasal na ibinigay ng lahat. Ang 24 anyos na gymnast ay nagmula sa Leverisa Street sa Malate, Manila, kung saan doon pa rin nakatira ang kanyang pamilya. Kasama ni Yulo si Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carrion, kung saan mainit siyang tinanggap ng mga empleyado ng City Hall. Inabot ni Manila Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo Nieto ang 2 milyong pisong insentibo mula sa lokal na pamahalaan bilang pabuya sa kanyang achievement sa Paris Olympics. Inaprobahan din ng lokal na pamahalaan na gawing Carlos Yulo Day tuwing ika-4 ng Agosto kada taon sa Maynila. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking pagkadismaya ang dinanas ng Gilas Pilipinas Women sa isang masaklap na pagkatalo laban sa ika-8 magaling na koponan sa women's basketball sa buong mundo. Ito ay matapos matalo ang Filipina Dribblers 77-74 laban sa Brazil sa kanilang 2026 FIBA Women's World Cup pre-qualifiers group stage clash na ginanap sa Rwanda. Nanguna sa opensa para sa Gilas si Jack Animam na gumawa ng double-double na 18 puntos at 21 rebounds kasama pa ang 4 na tapal, 1 assist at 1 steal. Maganda din ang linaro ni April Bernardino para sa koponan ni head coach Patrick Aquino kung saan nakalikom ito ng 14 na puntos, 7 rebounds, 2 steals at 2 tapal at kay upcoming star Naomi Panganiban na may 13 markers, 5 rebounds at 4 na assists.
Pinangunahan naman ni Leticia Soares ang koponan ng Brazil sa nagawa nitong 15 markers, 5 rebounds at 1 assist, habang nag-ambag si Emanuele de Oliveira ng 13 puntos at sina Maria Albiero at Kaka Martins na nakapagtala ng 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit natalo, nakaakyat naman ng entablado ang Alas Pilipinas men para kunin ang bronze medal sa Leg 1 ng Southeast Asia o CV League na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Malaking karangalan nito para sa Alas, lalo na't nakakuha ito ng medalya sa ilalim ng kanilang bagong head coach na si Angiolino Frigoni ng Italy. Natalo ang Alas laban sa Thailand sa loob lamang ng 3 sets, 26-28, 14-25 at 16-25, subalit pinuri ni Frigoni ang kanyang bataan sa kanilang pagsisikap. Nanguna sa Alas si Noel Campton sa nagawa nitong 10 puntos. Nanguna naman sa panig ng Thais si most valuable player Nilsawai Kisada at Napadet Binijdi na kapwa nakagawa ng 14 na puntos. Bukod sa pagtatapos sa 2nd pwesto, nauwi naman ni Mikaelo Budin ang second Best Outside Spiker Award habang pinangalanan si Kim Malabunga bilang second Best Middle Blocker sa unang leg ng torneo. Samantala, nakuha naman ng Indonesia ang silver medal pagkatapos talunin ang Vietnam sa isang makapagpigil hinangang 5-setter, 21-25, 25-21, 19-25, 25-22 at 15-12. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Tila na starstruck ang kapuso actor na si David Licauco nang makita niya sa personal ang dating Japanese adult star at celebrity na si Maria Ozawa. Sa isang panayam na ikwento ni David na nagkasama sila ni Maria sa nakaraang taping ng historical teleserye ng GMA Network na Pulang Araw. Dito ay naikwento ng aktor na habang paakyat ito sa isang building ay nakita niya si Maria at tila nabighani ito sa kagandahan. At matatandang nag-viral ang paglalaro ni David sa Family Feud nitong Enero kung saan ay natanong ito kung ano ang naiisip nito kapag binabanggit ang pangalang Maria na kanyang sinagot naman na Ozawa. At napanood na rin ng Japanese celebrity ang nag-viral na video ni David at tinawag niyang cute ang kapuso actor. At gumaganap ngayon si David bilang Hiroshi Tanaka, isang anak ng Japanese immigrant sa Pilipinas, habang si Maria naman ay gaganap bilang ina ni Tanaka. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala sa iba pa nating chika for today, hindi na napigilan ang kilig ni Janine Gutierrez sa mga naging pahayag tungkol sa kanya ng bagong pag-ibig nito na si Jericho Rosales. Sa isang panayam, natanong si Janine kung ano ang masasabi niya sa mga papuring ibinibigay o binigay sa kanya ni Jericho bilang tao at bilang isang aktres. Ani Janine, sweet to hear raw ang mensahe ni Echo at sabik na itong makatrabaho ang kanyang newfound love. Kwento pa niya, lahat naman ay hanga sa kakayahan niya bilang artista. At tungkol naman sa kanilang pagkakamabutihan, sabi ng anak ni Lotlot de Leon, he's really nice daw and funny and sobrang okay daw siyang kausap at na-enjoy niya ang mga eksena nila together. Nauna nga rito, inilarawan ni Echo si Janine bilang isang amazing person, very sweet, very kind, very funny at very dedicated. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, kung may ipinagdarasal at hinihiling ang anak ni Pokwang na si May Subong, ito ay ang matagpuan na sana ng kanyang ina, ang lalaking totoong magmamahal sa kanya. Kahit daw hindi naging maganda ang huling pakikipagrelasyon nito doon sa American actor na si Lee O'Brien, ay hangad pa rin nito ang kaligayahan ng kanyang ina. Kasama kasi si Pokwang o Marieta Subong sa tunay na buhay ang panganay na si May nang sumalang siya bilang searcher sa Especially For You segment ng It's Showtime. Walang problema para kay May kung paghahanap ng bagong pag-ibig. Itong si Pokwang ang pag-uusapan. Sabi pa ni May, mas maganda pa rin kung makakatagpo na itong si Pokwang ng kanyang makakasama at magpapaligaya at makakatuwang niya sa buhay. At para naman kay Pokwang, kahit nga masakit at mapait ang mga pinagdaanan niya sa kanyang personal na buhay nitong mga nagdaang taon, bukas pa rin naman daw siya o bukas pa rin ang kanyang puso na umibig muli. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita kay Mama JT, at sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.